Sa gitna ng mainit na usapin tungkol sa mga alegasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy, dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara Duterte, muling sumiklab ang isang kontrobersya na naglalantad ng masalimuot na politika at legal na labanan sa Pilipinas. Kamakailan, isang testigo na nagngangalang Michael Maurilio na kilala rin bilang Rene ay lumutang at inihayag na siya ay pinabayaran upang magbigay ng peking testimonya laban sa mga nabanggit na personalidad sa Senado. Ang pahayag na ito ay agad na tinutulan ni Senadora Risa Hontiveros na nanguna sa mga pagdinig noong nakarang taon at naghanda ng matinding legal na tugon laban sa nasabing testigo. Ang isyong ito ay hindi lamang simpleng usapin ng testimonya o ebidensya. Ito ay sumasalamin sa mas malalim na suliranin ng katotohanan, integridad at hustisya sa ating lipunan. Sa isang banda, may mga taong naniniwala sa mga testimonya ng mga biktima at mga testigo na naglalantad ng umano'y mga krimen at pang-aabuso sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Samantalang sa kabilang banda, may mga nag-aakusa na ang mga ito ay gawa-gawa lamang upang pabagsakin ng isang makapangyarihang relihiyoso at politikal na grupo. Si Michael Maurilio na dating empleyado sa KOJC bilang landscaper ay unang lumabas sa Senado bilang testigo na nagbigay ng mga detalye tungkol sa umano'y mga armas at bisita mula sa mga Duterte. Ngunit ngayon, sa kanyang video sa Facebook page na Pagtanggol Valiente, sinabi niyang siya ay pinabayaran ni Senadora Hontiveros upang magbigay ng mga peking testimonya. Ayon sa kanya, pinilit siyang lagyan ng mga aligasyon na hindi niya naranasan, kabilang na ang mga paratang ng pananakit at human trafficking. Ipinahayag din niya ang kanyang pagkadismaya sa pagpilit na isama ang pangalan ni na Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas mahalaking halaga ng pera. Samantalang maring itinanggi ni Senadora Hontiveros ang mga paratang, anya kasinungalingan ang mga aligasyon ngayon mula sa nagpakilalang dating testigo. Binanggit niya na may sapat silang ebidensya na magpapatunay na peke ang mga pahayag ni Maurilio. Bukod dito, inihayag niya na ang mga testigo sa Senado ay malaya at voluntaryong nagbigay ng kanilang testimonya at ang mga ebidensyang kanilang inilahad ay may dokumentadong kasaysayan at maaring patunayan ng iba't ibang ahensya. Ang ganitong uri ng pagtutunggali ay nagpapakita ng isang malalim na problema sa ating sistema ng hustisya at politika. Sa isang banda, mahalaga ang pagpoprotekta ng mga testigo at biktima upang matiyak na ang katotohanan ay mailalabas at ang mga may sala ay mapananagot. Ngunit sa kabilang banda, ang posibilidad ng panlilinlang at pagbili ng testimonya ay nagdudulot ng pagdududa sa integridad ng mga proseso. Kapag ang mga testigo ay pinilit o pinipili base sa pera o personal na interes, nawawala ang tunay na diwa ng paghahanap ng katotohanan. Hindi rin may kakaila na ang mga ganitong pangyayari ay nagdudulot ng pagkalito sa publiko. Sa panahon kung saan ang tiwala sa mga institusyon ay mababa na, ang mga alegasyon ng panlilinlang ay lalo pang nagpapahina sa kredibilidad ng mga pagdinig at ng mga taong nagsusulong ng hustisya. Ang mga pahayag na nagmumula sa magkabilang panig ay tila nagiging armas sa isang digmaan ng salita at imahe na mas nakatuon sa pag-impluwensya sa opinyon ng publiko kaysa sa paglilinaw ng mga katotohanan. Ang reaksyon ng mga nasasangkot tulad ni na Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo ay nagpapakita rin ng lalim ng tensyon. Si de la Rosa ay nagpakita ng pagkabigla at pagtanggi sa mga paratang, samantalang Sigo ay nanawagan ng katotohanan bilang sandigan ng anumang usapin. Ang mga pahayag na ito ay nagmumungkahi na ang isyu ay hindi lamang tungkol sa mga testimonya, kundi pati na rin sa reputasyon at karera ng mga politiko. Sa kabila ng lahat, ang pinakamahalagang dapat nating tandaan ay ang pangangailangan ng patas at makatarungang proseso. Hindi dapat hayaan na ang mga personal na interes, politika o pera ang magdikta ng resulta ng mga investigasyon. Ang hustisya ay dapat na maglingkod sa katotohanan at sa kapakanan ng mga biktima, hindi sa kamay ng makapangyarihan. Sa ganitong paraan lamang maipapakita na ang Pilipinas ay may matibay na pundasyon para sa demokrasya at karapatang pantao.
Ang kaso ni Pastor Kibuloy at ang mga Duterte ay patuloy na sinusubaybayan ng publiko at ang mga susunod na hakbang ay magbibigay linaw kung sino ang nagsisinungaling at sino ang nagsasabi ng katotohanan. Sa huli, ang lipunan ang may pananagutan na maging mapanuri at huwag basta-basta maniwala sa mga balitang walang sapat na batayan. Ang paghahanap ng hustisya ay isang mahaba at masalimuot na proseso, ngunit ito ay dapat na isagawa ng may integridad at respeto sa karapatan ng lahat. Sa panahon ng kaguluhan at kontrobersya, nananatili ang pag-asa na ang katotohanan ay mananaig at ang mga taong may malasakit sa bayan ay magpapatuloy sa kanilang paninindigan laban sa anumang uri ng panlilinlang at pananakot. Ang laban para sa hustisya ay hindi lamang laban ng iilan, kundi laban ng buong sambayanan para sa isang mas makatarungan at tapat na lipunan.